Magandang lalaki. Yun, no? Ayan. Di ba? Lalo na kapag ngingiti tayong lahat. Kahit wala pang almusal, hindi halatang walang almusal. Amen? Amen. Oy, sadyang napakabuti ng ating Diyos. Amen. Yes! Ayan, so kahit na napakagulo na ng mundo natin, andito pa rin tayo. We can still smile amidst the storm. Di ba? Amen. Diba? Amen. Hayain na natin silang magulo. Basta tayo magkagulo tayo sa pagpupuri sa Diyos. Di ba? Yes, oh God. Walang makakapigil sa atin. Amen? So, napakaganda po ng ginagawa ng ating Panginoon sa ating simbahan. Sa bawat isa sa atin, naniniwala ako na bagamat tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, tayo pa rin ay nananatiling nakatayo, nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. At talaga namang deserve ng ating mahal na Diyos ang ating pagpupuri. Amen. Diba? So excited na ba tayo sa Amen. ating pag-uusapan ngayong araw na ito? Amen. Amen. Ayan. So, syempre, we are still, tayo since last Sunday ngayon ng buwan ng Hunyo, nasa theme pa rin tayo ng pagbabago. Change. Ayan. So, bakit naman kasi buwan-buwan yung mga theme na yan? Para naman kasi gusto ng Panginoon talagang yung ulit-ulit na pagpapaalala kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Kung ano yung gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba? Tama ba? Tama. Oo. At parang ayaw nyo. Tama po. Amen. Ayan. So, ang topic natin ngayon ay change. Through trials and testings. Sabi ko kahapon kay Pastor Resli, alam mo Pastor, yung mga topic natin ngayon, kahapon ba? Kahapon, prayer and fasting natin kahapon. At ang ating theme, labas nga natin yung theme natin kahapon. Steadfast. Steadfast. Ayan. Alam mo to, alam mo ang mga lingkod ng Diyos, talaga namang nile-level up na ng Panginoon eh. Oo, kumbaga talaga lahat tayo tinuturuan ng Panginoon na sumabay sa teknolohiya. Na hindi lamang yung mga kabataan yung matututo sa technology, bagong technology ngayon. Even the, ano bang tawag sa amin? Young ones. Gen, ano na ba kami? Young ones. May gen pa ba? Ano? Anong tawag? Baby boomers. Baby boomers. Ano yung theme natin kahapon? Ayan. O, di ba? Ang ganda. Yan. Natutunan yan ng isang kapatid natin. Kumbaga natuwa siya mga kapatid. Natuwa siyang mag-explore. Ayan. Tapos sabi niya sa akin, Pastora, sabi niya gano'n. Tingnan mo to, oh. Maganda ba? Ay, oo. Napakaganda. Post natin yan. O, di ba? O, ayan, o. Ayan yung ating theme yesterday's prayer and fasting. So, first time niya yatang gumawa at talaga namang applause na agad. Steadfast. O, palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay niya. So, hindi, mga kapatid, huwag nating sayangin yung technology. Mag-explore din tayo. Kita mo naman si Ate Merly. Sino ba namang magsasabi? Senior na yan. Eh, grabe rin. Gamit na gamit niya ng AI. O, di ba? Kinain na siya ng AI. O, di ba? So, ito po yung topic or yung theme natin kahapon. Steadfast, standing firm through every season. Kumbaga, mananatili tayo na nakatayo, steadfast. Diba? Through every season. Kasi alam ng Panginoon, mga kapatid, na talaga namang every season, makakaharap tayo ng mga trials and testings. Pero ang nais ng Diyos, steadfast, my child. Diba? Steadfast. Pero akalain mo ba namang makagawa siya ng ganyan? Mag-e-explore din nga ako.
Sino daw gumawa sabi? Sino daw ba? Secret. Ha? May bayad. Bigyan namin 100. Ganun? O, Isa diba? 1,000. Napakaganda. 100,000. At sabi ko kay Pastor Resty ka, ano ba, Pastor? Hindi siya pala, basic lang. Mga topic natin ngayon. Basic lang yun. Parang yun yung Basic lang sa kanya. Sinamarize lang ng topic. So ngayon, Nanay ng IT. di ba? So ang topic natin ngayon is changed through trials and testing. Uy, may one. Oh, di ba? Changed through trials and testing. So sino sa atin yung nananalangin na bigyan tayo ng patience ni Lord? Amen. Yan tayo. Amen. Kaya lang, ayaw natin ng hardship. Ayun lang. Lord, give me patience. Tapos binigyan tayo ng ng mga problema niyo. Testing. Lord, bakit ganito yung binigay mo sa amin? Ang panalangin namin, patience. Bakit puro problema yung binibigay mo sa amin? Ano prayer mo? Answered prayer ka, anak. Alam mo ba, kaya kita binibigyan ng ganyan para mag-produce sa iyo ang patience. Di ba? Tandaan natin mga kapatid, ang kaparaanan ng Diyos ay hindi natin kaparaanan. Yung akala nating mali sa Kanya, tama. Di ba? Sino sa atin ang gusto ng spiritual growth? Amen. Gusto natin yan. Tama ba? Tama. Kaya lang, ayaw natin magbasa ng Bible. Ayaw natin mag-attend ng training. Tapos mag-a-attend ng training, aangal sa exam. Exam, paborito namin yan. Ano pa naman yan? Habang nagtitrip, Open note. galing mo, talaga namang puspos ang mga estudyante, galing. Uy, alam mo, pastora, nag-bless kami. Ay, ang ganda nitong ginagawa natin. O, di sige, break tayo. Tapos para meron tayong pagkakataon, mag-review para sa ating exam. Hi, agoy. Ayan na. Nagdatingan na ang mga mensahe. Pastora, pwede ba multiple choice na lang yung exam natin? Sino yun? Sino? Alamin ko sino. Pastora, Baguhin mo yung question. pwede ba ganito na lang? Pastora, open notes tayo. Close your eyes. Naku, Pastora, mukhang masisiro ata ako ah. Pero habang nag-training kami, grabe. Excited sila lahat. Nung pagsubok na. Pwede ba? Special project na. Practical arts. Ano? Box. O, diba? Tapos sabi ko, kailangan yung mga manual Homework nyo. na lang kasi. Mga puno yan dapat ng mga insights nyo, ha? Abaw, kahapon may mga nagsasagot. Ang bihira baka mamaya, puro sulat ka na lang dyan. Hindi mo naman naiintindihan kasi kung sulat mo dyan. Ano? Kasi ano tulog yun? siya. Basta malagyan lang, gano'n. O, di ba? Gusto natin spiritual growth. Of course, gusto natin peace, strength, wisdom, maturity. Kaya lang, ay, ayaw natin ang process. Alam natin ang process. Medyo masakit talaga yun. Pero tandaan nyo, pagka na-in-embrace lang talaga natin yan, mamahalin natin ng todo-todo pa ang Panginoong Diyos. Oo. Ngingiti kayong napakasarap dahil pag ninanamnam nyo na, alam nyo yun, yung pagka nandun ka na sa kwarto mo, tapos yung ninanamnam mo kung papaano kang tinulungan ng Diyos mula dyan sa mga pagsubok na kinakaharap mo,
sasabihin nyo talaga, grabe kami. Grabe ka talaga, Lord. Mapapaiyak ka pa. Totoo yun. Mabuti ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Amen? Amen. Sabihin nyo sa lahat ng oras. Sa lahat ng pagkakataon. All the time. We all want the crown, but few of us sign for the training camp. Parang yung sabi ni Kuya Oliver kahapon. Alam mo, parang ano yan eh. Parang ako yung tumakbo, pero ikaw yung napagod. Pwede ba yun? Ako yung kumain, pero ikaw yung nabusog. Diba? Hindi pwede yun. Sabihin natin, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi ang hard truth, mga kapatid, medyo hard to, pero ito yung katotohanan. God often uses trials not to punish us, but to perfect us. Ang mga estudyante, mga nag-aaral yan, hindi nila pwedeng iliban yung exam. Correct. Diba? Bawal absent sa exam. Kahit nga ikaw mag-a-apply ka ng trabaho, may exam ka pa din eh. Pwede ba namang ipasok mo na lang ako, hindi na ako mag-undergo ng review or any exam. Di ba? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede yun. Sa company ko pwede. Oo, pwede. The same fire that melts wax will harden clay. So kung yung wax na nasusoften siya ng fire, pero nahaharden naman siya ng clay. So the same trials that can break a person can also build a saint. So saan tayo doon? Saint tayo. Depende yun kung paano tayo magre-respond. So ngayon, we are going to dive into one of the most contrary verses in Scripture. Consider it pure joy when you face trials of many kinds. Ano ba naman yan? Nung narinig ko na yan, nung una kong narinig yan, look-lookin nga ito. Ano ba naman tayo magkaroon ng joy when we are facing trials of many kinds pa? That really sounds crazy. Di ba? Tama ka? Ako lang ba yun? Ako lang ba yun? Dalawa na tayo. Ang biro, tatlo na tayo. Di ba? It really sounds crazy. Di ba? Unless we understand what God is doing through the pain. Now let's open God's Word and discover how trials change us from the inside out. Now let us read this verse. 1, 2, 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sabaw-sabaw. Alam mo, ikaw na naman yung nag-iiba-iba. Ano nga po, mabilis lang sila. Nagmamadali. Sabay ganun. Pag nagbasa, huwag bilisan para magkasabay-sabay. Mali, kailangan niya na magbago sa lamin. Sige, tayo'y manalangin. Manaming Diyos, patuloy po kaming magpupuri sa iyo, magpapasalamat. At salamat nga po, Ama, sa iyong presensya na nasa aming kalagitnaan ngayon, na kung saan ang sabi mo, where 2 or 3 gather together, you are in the midst of them. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Be our guide. Be our teacher. Cover us with your most precious blood. At itago mo rin po ako sa iyong likuran. Thank you, O God, for this opportunity that you are going to use me as your messenger today. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Consider
it pure joy, mga kapatid, when you face trials of many kinds. Nung una talagang mabasa ko yan at una ko yan na marinig, hindi ko talaga yan maintindihan. Promise, sumakit ang ulo ko dyan. Hindi ko yan naiintindihan. Kaya kapag naririnig ko yan, palagi akong nananalangin sa Diyos. Lord, papaano yung consider it pure joy? May problema ako. Alam mo yung namumroblema ka ng ang sama ng loob mo. Ay, joy! Di ba parang yung joy talaga nakikita mo sa mukha mo. Parang, kaya ang tawag sa ating mga Kristiyano, mga crazy. Yes. Crazy for you. Di ba? So, sino nga ba talaga makakapagsabi naman na punong-puno tayo ng problema? Diba? Can you tell I have a problem? I have to. Can you tell I have a word? Me too, I have Oh, a look at your katabi. Ang dami namin problema. Pero bakit so many? Mukha bang may problema? Ang laking stove. Yes, tama yun. Kaya ano, ang may problema sa problema, biblical yun. Diba? Sabi nga sino ba sa inyo yung nakadagdag ng buhay niya sa pag-worry? Ayoko mag-worry. Bahala sila mag-worry sa akin. Alam mo yung laging iniisip yung mga worries niya, nakakapangit talaga yun. Kaya sabihin natin, ayaw natin yun. Alam mo yung babad sa presensya ni Lord, makikita talaga yung glory. Oo, maniwala kayo. Makikita talaga yung glory pagkababad tayo sa presensya ni Lord. Mamahalin natin siya. Talaga naman. Bakit daw natin kailangan i-consider it pure joy? Kasi, you know that the testing of your faith produces perseverance. Kita mo to, ang estudyante, kapag ka nakikinig yan sa teacher, plus, nagsusulat yan, mani sa kanya ang exam. Tapos, pag may assignment, pag uwi sa bahay, sinasagot yung mga assignment niya, maning-mani ang exam dyan sa estudyante na yan. Kahit na snap exam yan. Kahit na yung ano bang, hindi snap exam tawag doon. Ang tawag doon? Surprise exam. Quiz. Surprise quiz. Hindi yan mag-worry. Bakit? Harapin natin yung problema. Pero hindi tayo makikipaglaban sa problema. Tayuan natin. Pero nasa harap si Lord. Ang problema kasi sa atin, mga kapatid, hinaharap natin yung problema, iniiwan natin si Lord. Mga Superman. Eddie, wow. Talaga. Siya na. Wala ka sa tatay ko. CEO ang tatay ko. Si Oliver yun eh. Hindi nyo ba alam? CEO yun, si Oliver. May gawa ng langit at lupa. Kuyo. Dapat ganun. Kita nyo, alam mo talaga, na-experience ko talaga to eh. The more na pinoproblema ko yung problema, the more na ang bigat dalhin. The more na hindi ka makatulog. The more na nakasimangot ka, bagsak ang mukha mo, promise nakakapangit talaga yan. Oo. Pero pag once na binigay mo yan sa Panginoon, umalis na siya. Sorry na. Ayaw niya na. Ayaw niya na. Sabi mo kasi may problema ka lagi. Umalis Diba? na. Pero pag ibinigay natin kay Lord yan, ang sarap ng tulog mo. Amen. Marirealize mo pala,
ay, ito lang pala yung problema, wala naman pala. Ikaw lang talaga yung nagpapabigat ng problema, promise. Oo. Diba? So itong verse na to mga kapatid, hindi naman yan ibig sabihin na we enjoy suffering. Kailangan lang natin i-redefine yun. Diba? Hindi naman din sinasabi nung author niyan. Sino ba author niyan? Si Paul ba? Si James pala. Oo, hindi naman sinasabi ni James na alam mo yung ma-enjoy nga natin yung suffering. Kung hindi, maintindihan natin na God is very, very, very good. Still very, 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 very good in the midst of suffering. Dapat yun ang maintindihan natin. Gusto ba natin ma-experience ang Diyos? Amen. Amen. Oh, huwag kayong tatanggi sa suffering. Kasi doon natin talaga may experience yung kapangyarihan niya eh. Gawin natin offering. Diba? Amen? Kasi kung wala kang suffering, kung wala kang trials, kung wala kang problema, anong hihingiin mo kay Lord? Kung hindi ka nagugutom, anong hihingiin mo kay Lord? Na magutom. Kung wala kang maisuot, anong hihingiin mo kay Lord? Kung wala kang pambayad sa mga bills mo sa Meralco, ang mahal ng bill namin ngayon, anong hihingiin mo kay Lord? Diba? Diba? Kahit marami kang pera, what profits a man? If he gains the whole world, yet loses his soul. So, ibig sabihin, problema pa rin yun kahit sa'yo na ang buong mundo. Kailangan mo pa rin si Lord. Amen. Diba? Kasi kita mo, pag may pagkain ka, mag-pray ka ba ng food? Pwede, diba? Pag may pambayad ka ng bills, disip mo na agad. Manghihingi ka ba kay Lord? Hindi, di ba? So consider it. Because God is so good in the midst of all of them. Amen. Pag-usapan natin yung ating mga puntos. Number 1, trials test the authenticity. Sabihin natin authenticity of our faith. Yung mga trials na yan, sinusubok kung gaano tayo ka-genuine sa ating mga pananampalataya sa Diyos. Kasi ang faith, hindi masusubok yan kapag well-off ka. Kapag malusog ka. Kapag sobra yung pera mo. Kapag puno yung ref mo. Pagka okay kayo ng igsuon mo. Hindi ka mananalangin sa Diyos. Hello? Diba? Sabihin natin, oo nga. Diba? Amen? Amen. 1 Peter 1:7. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. The genuineness of your faith is likened to a genuine gold, more than greater than. Hello? Alam nyo ba na ang gold, bago yan maging ganito, bago yan maging ganyan,
Bago yan kuminang sa ating mga tenga, sa ating bago yan gumanda ng ganyan, nag-undergo ng process yan. Ng refining. At ang refining yan, mga kapatid, hindi madali. Hindi lang basta nag-open ka ng burner nyo, okay na yun. Hindi, mas mainit pa yun. Sabi nga ni Sister Lori Lee, furnace. Alam nyo ba yung furnace? Grabing init. Mainit pa sa pugon. Diba? Ganun nire-refine ang gold. Mainit pa sa mainit. Mainit pa sa mas mainit pa. Diba? Diba? Hindi mo pa yan siya ma-appreciate kung makita mo siya nung namina siya, hindi pa. Ma-appreciate mo na lang yan pagka na-refine na siya. Diba? So God allows trials to burn away the impurities in our faith. So itong mga trials and testings na ito, really, makikita niya talaga yung authenticity ng ating mga pananampalataya. Ano ba yung mga impurity na yan? Yan yung mga what? Hypocrisy. Pride. Selfishness. Yung mga wrong motives. Greed. Yung? Greed. Greed, yes. Grabe. Even that fear. Ay, pati ang idolatry. Hindi muna ako mag-a-attend kasi hindi yung pastor na gusto ko yung mag-preach. Ay, mag-a-attend ako kasi magaling yung pastor na yun na mag-preach. Toing. Toing. Uwi na kayong lahat pagka ganun kayo. Tandaan natin mga kapatid, pupunta tayo dito, hindi magaling yung pastor mo. Hindi dahil sa magaling yung pastor. Alam mo, lahat ng ganyan, pag may ganyan kayo, susunugin yan sa impyerno. Hello? Hindi, totoo yun. Nasa Bible yun eh. Ayaw namin masunog sa impyerno. Ay, hindi pala kami magaling. Ay. Pupunta tayo dito because of God, because of Jesus. Yes. Ganun. Amen. Kasi kapag pumunta kayo dito dahil sa tao, dahil sa pastor, dahil sa kaibigan nyo, or to whoever, pag nagkamali yan, stumble ka. Tama. Di ba? So punta tayo dito dahil kay Lord. Yes. Dahil mahal natin si Lord, hindi Amen. dahil sa kung sino pa man. Amen. Di ba? Amen. So, ayan, embrace natin yung mga trials and testings para hayaan natin na matest yung ating pananampalataya. Kailangan natin yan, kapatid. Importante yan sa bawat isa sa atin. Mapalad tayo, mga Kristiyano na tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Meron tayong guide kung paano natin mapagtatagumpayan ang bawat pagsubok ng buhay natin. Alam natin may kakampi tayo. Amen. Ang mga wala pang relasyon sa Diyos, may mga problema din yan. Marami din yan silang problema. Inuulan din yan. Binabaharin niyang mga yan. Pero tayo bilang Kristiyano, dahil alam natin na yung tatay natin, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, mapalad tayo. Alam natin kung paano tumawag sa Kanya. Eh yung mga taong nasa labas, yung mga wala pang relasyon sa Diyos, pag nagka-problema yan, anong ginagawa nila? Kung kani-kanino na pumupunta. Maiinis na yan sa buhay. Pisting buhay to. Sabi nga, naniniwala ka bang may impyerno? Ay, opo, pastor. O talaga?
Bakit? Paano mo naman nasabi yan? Alam mo ba kung saan ang impyerno? Oo po, pastor. Saan ang impyerno? Doon sa bahay namin. Bakit? Sabi kasi ng nanay ko, impacto ka. Sabi ganun. O demonyo ka. Sabi ganun daw ng nanay doon sa tatay niya. Sabi rin ng tatay, ikaw din, demonya ka. Tapos naman doon sa anak, sabi sa akin pa naman ng nanay ko, demonyito din ako. O din, andun na nga sa bahay nila yung impyerno. Kompleto, diba? Sa impyerno ng bahay na to. Totoo ang impyerno. Pero kailangan natin sila mabahaginan ng salita ng Diyos, ng katotohanan. Para yung joy of salvation na na-experience natin, ma-experience din nila. Amen. Amen. So mahalin natin yung pagsubok. Hayain natin na tayo ay subukin para yung mga impurities, yung mga inggit, yung mga katakawan, yung kadamutan, di ba? Yung hypocrisy, yung pride, yung fear, di ba? Lahat yun, unti-unti maalis. Hindi naman din yan agad one time, big time, alis agad. Di ba? Process yun. Gusto po ba nating subukin tayo? Ayaw na natin? Oh, busy na kayo? Hello? Ano, ayaw na ba natin yung mga pagsubok na yan? Tandaan natin, ang trial, hindi ka bibigyan yan ng pananampalataya. Naniniwala kayo doon? Ha? Hindi tayo bibigyan ng pananampalataya ng trial. It reveals what kind of faith you have. Yes. Pangalawa, mga kapatid, trials develop perseverance. So, yung una, trials test the authenticity of our faith. Yung pangalawa, trials develop perseverance. Mas lalo, pagka naka-10 tayo sa exam, mas lalo tayo magpupursige mag-aral. Mas lalo tayo makikinig. Diba? Masarap makakuha ng perfect 10. Tama, diba? James 1:3. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. So perseverance, listen, perseverance in Greek, hupomone. Hupomone. Meaning, it doesn't mean passive endurance. It means active, victorious endurance. It's the kind of strength that doesn't just survive the storm but grows stronger in it. Hindi lang yan siya basta makasurvive lang, pero it stands stronger than the storm. Yan, you don't develop courage by reading about it. Mga kapatid, pag magbabasa tayo ng Bible, lalo na sa Old Testament or even in the New Testament, kapag ka nagbabasa tayo, nabasa natin ang istorya ni Job. Grabe naman nangyari kay Job. Ang galing naman ni Job. Talaga namang nag-stand firm siya sa faith niya. Hindi lang dapat doon matatapos yun. Dapat ma-inspire tayo dun sa example ni Job or ni Joseph or even ni Paul or even ni Peter or even ni Jesus Christ, na hindi lang natin narinig yung mga istorya nila, na dapat maalala natin sila kapag tayo na yung kumakaharap sa pagsubok. Dapat, yung stand natin sa pagsubok, napagtagumpayan na to nila Paul. Napagtagumpayan na to nila Pedro. Napagtagumpayan na to ni Job, ni Joseph. Mas grabe pa yung nangyari sa kanila. Mapagtatagumpayan ko din to. Amen. Amen. Ang Diyos nila Abraham, ni Jacob, at saka ni Isaac, pareho ng Diyos natin ngayon. God still does miracle. Amen.
Hallelujah. Yun nga lang, nandito ka, miracle na yan eh. Yes. Dapat nga, nagbabasketball to eh. Di ba? Linggo ngayon eh. Araw nila yan. Di ba? Dapat nga, ito, ano ba? Di ba? Oh. Ito nasa mission. Dapat nga, may mga kausap, may mga ano dito, may kausap na kliyente. Kakausapin nila ngayon. Sunday dito, dalawang araw yung mga kliyente na makakipag mag-limit sila eh. Dalaan dito, milagro yun. Yes. At nagtagumpay na kayo dyan. O, di ba? Kaya niyo ba yan? Hindi, grasya ni Lord yan. Yes. Grasya ni Lord yan. So, hindi tayo magkakaroon ng courage or hindi tayo mai-inspire pagka magbabasa lang tayo. Kailangan, alam nyo, courage was developed by facing danger. Hindi mo malalaman na kaya mo ang isang bagay kung hindi mo haharapin. Hindi mo malalaman na marunong ka palang mag-shoot ng bola kung hindi ka mag-shoot ng bola. Diba? Hindi ka marunong lumangoy. Amen. You don't develop patience by relaxing in the couch. Hindi mo malalaman na nade-develop na ang patience mo kung hindi ka maghihintay dun sa kausap mo. Di ba? Huwag kayong katulad dun sa kakilala kong pastora. Alam nyo, may chichismis ako sa inyo. May kilala. Naka-live ka. Nakalive. Nanonood yung pastora. O, hindi na lang natin yung papangalain. Alam mo, mga kapatid. Sa akin natin. Yeah. Pastora pa talaga. Oh. Alam mo kung pastora na to, pag nagtawag to, Hoy, kakain na, mga anak, darling, kakain na. Opo, mamaya-maya na. Hindi pwede, ngayon na. Ganun yung pastora na yun. Ewan ko ba kung sino yun. Wala dito. Wala dito. Wala dito. Middle East. Nasa Middle East yun. Wala dito. Arabo yun, Arabo. Hindi kini mo ang pamilya. Arabo yun. Matapang yung mga Arabo eh. O, di ba? You don't develop patience by relaxing on the couch. You develop it in traffic, in waiting rooms, in delayed promises. Diba? So faith without resistance produces spiritual flabbiness. Ano yung flabbiness? Ano mo yung bonji? Diba? Ganun. Ganun. Kung yung faith ay walang resistance, hindi madidevelop yan. Magiging, ano yan, magiging ampaw, yun, tawag dun. Diba? But faith under fire builds spiritual muscle, sabi nga ni Marisol. Saka lang mabibuild yung muscle mo pag mag-gym ka. Kung gusto mong magka-muscle, mag-gym ka, magdidisiplina ka. So yun din ang gagawin ng mga trials and testing sa atin. It will build our spiritual muscle. Doon tayo mas lalakas. Kasi mga kapatid, alam nyo ba? Oh, ito pa. May share ako. Chismis na naman. Na-addict si Pastora, yung chinichismis ko sa inyo. Kasi nung na-experience nung pastora na yun, na dapat pala pagka may problema, mananalangin sa Diyos palagi, immediately, na-addict! Wala na siyang ginawa, kundi every time magka-problema, mananalangin na agad kay Lord. Ibibigay na agad kay Lord. Akala ko maghahala. Lord! Offer that. May problema ako, hindi pwede to, Lord. Sabi mo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Sa'yo na to, Lord. Sa'yo na to, Lord. Ayaw ko to. Ganun. Hello? Huwag yung suluhin.
ba? Ipasa agad ang bola. Alam niyo yun? Alam niyo yung problema, parang yung bolang mainit. Na kapag ka naipasa sa'yo dapat ipasa mo agad para hindi magtagal yung init, mapapasok ka. Ganun dapat. Ganun dapat. Huwag mong ipapasa sa katabi mo. Huwag. Kasi may problema din siya. Yes. O kaya baka mamaya naman, pinasa mo sa kanya, mas mainit pa yung bolang ipapasa niya sa'yo. O di kaya, baka mamaya, ipasa-pasa din niya yan sa iba. Chismis na ang mangyayari. Pasa mo kay Lord. Agad. Yes. Ganun. Ganun dapat gagawin natin. Huwag natin, Keep it secret. huwag na nating subukan na tayo pa yung gagawa ng paraan. Sabi nga, di ba, ng former president, huwag mong subukan. Mapapahamak ka. Akala ko mamamatay ka. Masisira ang buhay. Kaya, kung nasubukan, mamamatay ka na. Bigyan natin agad kay Lord. Amen? O, ano yung pangalawa natin? O, hindi kayo nakinig. Trials develop perseverance. Pangatlo, trials produce spiritual maturity. James 1:4. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. At pagka nag-persevere na kayo, you don't stop in the middle. You let it finish its course. Huwag tayo yung athlete na mabibreak na sana niya yung world record niya. Kaya lang, konti na lang, hindi pa niya ipinagpatuloy. So, sayang. Sayang yung inumpisahan. Diba? God isn't just interested in getting you through the trial. He wants to get something to you. His goal isn't comfort. His goal isn't just to help you. He wants to, He wants to build your character. Hello? Kaya nga sabi, ang character daw is who you are in private. Malina. Character is who you are in private. And what? Personality is who you are in public. Totoo nga, no? Na-realize ko kanina habang nagre-review yung dalawa dun sa papunta rito. Totoo nga talaga yun. Pag nag-aral ka sa private, mas mahal, di ba? Yes. Pag nag-aral ka sa public, mas mura. Ganon din yung character at personality. Ang personality, ang dali-dali lang niya i-project. Yes. Mag-base ka, maligo ka, mag-base ka ng maganda, mag-makeup ka, maganda ka na. Yan na yung personality mo. Yun na yun. Pero ang character, katulad nung nag-aaral sa private school, mahal. Maraming kailangang process ng character na yan bago mag-build. Diba? At yun ang gusto ng Diyos sa atin. So that is why, let us consider it pure joy. Let us enjoy the trimming. Let us enjoy the refining, the process. Let us enjoy the presence of God. Diba? Kasi doon, alam mo yun, lagi natin siyang kausap. Doon, mas nagmamature tayo. Kasi kung sa 1+1 pa lang, ayaw nyo nang sagutin, parang yung bata dun sa FB, sabi niya, ayaw ka na magsulat kasi nagdudugo na yung utak ko. Ayan, tingnan mo, ayaw ka na magsulat. Bata pa lang, alam nyo yung dinudugo ang utak. Akala ko dating ilang dinudugo.
Di ba? ABC pa lang ayaw mo ng aralin. Paano na yung ano ka na ng sentence? 1, 2, 3 pa lang, ay tamad ka na. Ano pag mag-1 plus 1, 2 plus 2 ka na? Amen? So maturity isn't measured by how much you know. Dami nating alam na Bible verse. Pero hindi natin ina-apply. Di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Binigyan ng pagsulit. Iyak mang iyak. Ayoko na muna umatin kasi laki-laki ng problema ko. I can do all. Just memorize na I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Maturity isn't measured by how much you know. It's measured by how you respond when life falls apart. Matitest mo yung maturity ng isang tao kapag alam mo yung binigyan mo ng task at hindi na nagturo sa iba lang. Pero mo, prayer for the food na lang, itinuro pa yung iba. Diba? Yung iba naman, masyadong excited, prayer for the food. First time na gustong-gusto niya yun. Nag-pray siya, Lord, in the name of Jesus, bless this food. And we rebuke every impurity na dumapo sa mga pagkain ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, huwag mo pong hahayaan na lahat ng mga anak mo na kakain sa pagkain ito ay magkakasakit in Jesus' name. Minemorize yung prayer. Diba? Kapag first time yung nakarinig nun, ang galing niya mag-pray. Sasabihin ng person, ang galing niya mag-pray. Diba? Ayusin natin. Ayusin natin, mga kapatid. Amen? Amen. A mature Christian isn't someone who never struggles. Ay naku, wala namang taong hindi nag-struggle, di ba? But someone who keeps trusting in the struggle. Alam niyo yung kahit nahihirapan siya, pero go pa rin siya. Di ba? Alam mo yung parang si Lucas, hirap na hirap siya maglakad, pero he's still trying. Trying to get up pa din. Natutumba, pero trying to get up and then he will reach your hands. Ganun dapat. We don't stop in the middle. Let it finish its course. Amen? Yan. Trials are God's classroom. Perseverance is the curriculum and the diploma. Spiritual completeness being not lacking in Christ. Darating ang time na haharap tayo sa ating Diyos at i-welcome niya tayo. Welcome, my good and faithful servant. Gusto natin yun. Amen? Amen. Praise God. Pang-apat, trials draw us closer to God. You see? Trials draw us closer to God. Psalm 34:18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Sabi niya, the Lord is close. Diba? When everything is going well, we can drift. We rely on health, wealth, relationships, plans. But when those things collapse, we finally cry out. Diba? Lord, I need you. Huwag natin gawing ref si Lord. Huwag natin gawing medicine cabinet si Lord. Pag gutom ka, saka mo lang bubuksan yung ref. Diba? Pag may sakit ka, saka mo lang bubuksan yung cabinet, yung medicine cabinet. Huwag ganon. Gawin natin siyang best friend.
Yung best friend mo, lagi mo kausap eh, di ba? Let us always talk to our God. Kwentuhan tayo palagi kay Lord. At tatandaan natin, God is just a prayer away. And whenever we call on to God, He answers. God always answers. Yes. Okay. Maski hindi nga tayo tumatawag, nakayakap na siya sa atin. Sabi nga nung example ko kahapon, you know the footprints in the sand? Di ba? Sabi nung naggawa nung poem na yan, habang naglalakad, tinignan niya yung pares ng footprint, bakit isa na lang? So tinanong niya si Lord, Lord, bakit isa na lang yung pares nung paa na naglalakad? Lalo na nung panahon na kailangan kita. Anak, hindi sa'yo yan, akin yan. Buhat-buhat kita. Diba? Never tayong iniwan ni Lord. Amen? Kita nyo yung prodigal son. Yung prodigal son, habang marami pa siyang pera, hindi man nakaalala yan sa tatay niya, hindi nga nag-text yan. Walang cellphone eh. Walang load na. Wala pa yung smart globe eh. Wala pa ba nun? Wala pa internet nun. May cellphone siya, walang load. Di ba? Nung habang marami pa siyang pera, hindi nga bumalik sa tatay niya para kamustahin yung tatay niya eh. Kailan siya bumalik? Hirap na siya. Nung time na hirap na siya. Yung mabaho na siya. Doon siya bumalik sa tatay. Amen? Naamoy mo pa yun. Na-imagine ko eh, gusgusin daw. Si Peter, kailan siya nagkaroon ng full surrender? Nung na-realize niya yung kanyang pagdi-deny kay Lord Jesus, nung umayak na siya. Amen? Amen. So tayo din, hirap na tayo eh. O balik na naman tayo dun sa example. O di ba si Tatang, may bagkat na dalawang sakong bigas. Mabigat yun. Di ba? Lalakad siya, hirap siya. Nadaanan siya nung kumpare niya, pare, sakay ka na. Nahihirapan ka. Ano ang sagot niya? Ay, hindi, okay lang ako, pare. Kaya ko to. Lalakad na siya. Di ba? Hanggang sa may dumaan na naman. Pare, tulungan na kita. Halika, isakay mo na yan dito sa sasakyan. Pare, hindi ka mahirapan. Hindi, pare. Kaya ko na itong yabang eh, di ba? Hanggang sa hirap na siya. Hanggang sa paluhod na siya eh. Di ba? O finally, bumalik yung kumpare nga. Pare, oh, hirap ka na dyan. Halika, tulungan na kita. Sumakay naman siya. In-accept naman yung tulong. Kaya lang, pag upo dun sa sasakyan, bagkat pa rin yung dalawang sakong bigas. Ay, nasa kanya pa rin. Nasa kanya pa rin. Ayaw niyang i-let go. Ayaw niyang isurrender. Mga kapatid, isurrender natin. Ang gusto ni Lord, for I know the plans I have for you, says the Lord. The plans not to harm you. God doesn't want to harm us. Ayaw niya nga tayong mahirapan. Pero mo nga, He already paid all the debts on the cross. Pero pilit pa rin natin gusto na isampain o buhatin yung cross. Huwag na, ginawa na ng Diyos yun. Diba? Sabi niya, come to me who are heavily laden. Pagka nahihirapan ka na, lapit ka sa akin, and I will give you rest. Gusto ni Lord mag-rest ka. Gusto natin magkumahog. Diba? Gusto natin laging napapagod. Ayaw nga ni Lord.
Magaling pa tayo kay Lord. Hello. Honor the Sabbath day holy. Diba? Pati Sabbath day. Gusto mo, magtrabaho pa rin. Si Lord nga nagpahinga. Napagod ba si Lord? Hindi! Bakit siya nagpahinga? To demonstrate. Para ipakita sa atin kung ano yung dapat gawin. Kasi ang taong nilikha ng Diyos, limitado. Ang Diyos nga hindi limitado, pero nag-rest. Kailangan niya i-demonstrate yun. Amen. Kahalagahan ng pagpapahinga. Amen. Hello. May natututunan ba tayo? Amen. Ayan. And we often don't truly seek God until we've lost everything else. Tandaan natin, God allows trials not because He is distant, but because He is determined to draw us near. Amen? Amen. Tandaan natin, si Jesus Christ, sa Garden ng Gethsemane, ito yung panahon na hirap na ang Panginoon Jesus. Sabi sa Luke 22:44, and being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Mga kapatid, listen. Mga kapatid, tingin kayo dito. Si Jesus Christ, mga kapatid, nakaranas din ng paghihirap ng kalooban. Sobrang naghihirap yung kalooban niya nung siya ay umakyat, pumunta dun sa Garden of Gethsemane. Nung siya ay nanalangin. Mga kapatid, kung i-imagine lang natin ang itsura ng Panginoong Yesus nung siya ay nananalangin. Sweat and blood yung tumatagas na sa kanya. Sobrang hirap ng kanyang nararamdaman. Kasi eto na yung ultimate suffering na haharapin niya. The crucifixion on the cross. The betrayal of those na napakalapit sa puso niya. Harapin niya na yun. Pero nanalangin si Lord. Nanalangin si Lord. Abba, Father. If it is possible, take this cup away from me. Ano pa nalangin natin pagka tayo nagkakaroon ng problema? Lord, alisin mo po ang problema ito. Diba? Pastora, di ba sabi mo nga ibigay sa kanya? Oo nga. Oo nga, ibigay natin sa kanya, Lord. I submit to you all these trials that I am facing right now. Help me endure it. May kasunod yung prayer ni Jesus Christ. Hindi nagtutuldok doon. Sa if it is possible, take this cup away from me. Kung hindi, yari tayong lahat doon. Diba? May kasunod, but not my will, but yours be done. Boom! Kaya tayo nagkaroon ng salvation. Dahil hindi huminto ang Panginoong Jesus. Dahil in-endure niya yung pain, yung suffering. Sana maintindihan natin yun, kapatid. Gusto ng Diyos mabago. Mabago yung pananaw natin sa mga pagsubok. Napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus at gusto niya makita niya sa atin yung tagumpay din. Hello? Amen. Are we listening? Gusto ba natin to? Amen. Amen. Kasi mabuti
Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Jesus faced the greatest trial bearing the weight of the world's sin. At hindi immune si Lord sa pain. Pero mo, nakita nyo nga di ba? He felt it deeply. He wept. He sweated blood. But in that moment of agony, he didn't turn away from the Father. He turned towards Him. So, wag na tayo yung pag may problema, hindi na muna ako aatin. Ayusin ko muna yung problema. Wag na. Wag na tayo ganun. Di ba? Go back to God. Kasi nga, sabi nga, the Lord is close to the broken-hearted. Di ba? So, if you are broken-hearted, come to the Father. Di ba? Come to the Father. So if the Son of God was perfected through trials, why would we expect to skip them? Diba? Ayan. So conclusion na tayo. Mga kapatid, trials are not random. They are not signs of God's absence. Often, they are evidence of His presence. So, akala natin absent si Lord, hindi. Lagi present yan. Sabi nga, omnipotent nga si Lord, di ba? Yes. Omnipresent nga siya, di ba? So, alam niya lahat. Kita niya lahat. At nandun siya lahat. So, when trials come, and they will, don't ask only, why is this happening? Ang dapat na tanungin natin, Lord, what are you doing in me through this? Ano yung gusto mong makita sa akin sa pamamagitan ng sitwasyon na to? So now, ang tanong, are you being refined? Sagot! Amen. Are you being strengthened? Amen. Are you being matured? Yes. Are you being drawn closer to His heart? Amen. Amen. Joy isn't found despite the trial. It is found in the purpose behind it. So consider it pure joy, mga kapatid, not because the pain is pleasant, but because the promise is greater. The purpose is eternal, and the pain is temporary. Let perseverance finish its work, and trust the God who raised Jesus from the dead is raising something powerful in you too. Meron na tayong last. Sige. Mga kapatid, ako muna, and then you will answer back. So when trials come, when perseverance is needed, when maturity is being formed, and when our hearts are broken, Amen. Through trials and testing, we are changed and made complete in Him. Praise be to God. Amen. Let us pray. Father God, we confess trials scare us. Sorry, Lord, na madalas kami po ay napanghihinaan ng mga sunod-sunod na pagsubok. Even sa mga nakikita namin sa paligid o sa mga balita na amin pong naririnig. Pero salamat, Lord. Salamat, Lord, dahil sa pamamagitan ng topic na aming narinig ngayon, you have reminded us that all these things are happening because you have a purpose in it.
Sorry Lord, kung minsan gusto namin mga easy roads at mga quick answers. Pero sa pagkakataong ito, Panginoon, we choose to trust your process. Thank you, Lord, na naintindihan namin na hindi pala sayang yung mga pain na nararanasan namin. Hindi pala sayang lahat ng mga napagdadaanan namin na mga hirap. Hindi pala sayang lahat. Continue to refine our faith, Lord. Build in us perseverance and help us grow into maturity and draw us closer to your heart. Panginoong Diyos, tulungan mo po kami na makita namin ang mga trials and testings na yan na hindi kaaway, kung hindi mga tools sa iyong mga kamay na patuloy mong ginagamit to shape us, to mold us into your likeness. God, we thank you. We trust in you.